audio preacher po yan ni Linyas. Purihin ang Diyos po. Magabi na masalamat sa kanang mga mapalibig. God bless you, the beloved preacher, Mario Rayon. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang pagkataon kalubos sa amin sa gabi ito upang mapasampagan namin, mapurihan ka namin, pasalamatan ka namin sa lahat na kabutihan mo sa aming buhay. Hindi namin makalimutan magagandang loob pag-ibig mo sa amin, pagligtas mo sa amin sa kamay ng kaaway. Hanggang ngayon, Lord, salamatan ka namin. To the first leading primary beloved pastor and then prophet of God. Remember the cherished memories, precious this beloved stand pastor. I'm here standing front, Lord. I can do anything without you, my God, and with me to live in the message of faith and bind Satan cast out in the sixth of his right of God. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos na malakas, maminamahal. Sa gabing ito, maminamahal, ay first of all, the highest praise, glory, and thanksgiving, majesty, only to our loving God, the risen Savior, and give the whole honor and respect to the man of God, the living pastor, with the Almeida and the prophet of our loving God, and always remember and cherish the blessed memories of the teaching of the pastor, Lee and Lee, Almeida, and all beloved children, and the whole blessed Almeida family. So I'm grateful so my beloved family, my co-preachers, my co-workers, and to all of you, my dearest brothers in Christ, at sa lahat po ng mga webcast viewer natin sa buong daigdig, ay magandang gabi at araw sa inyo dyan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, sa araw na to, yung ating pag-aralan, yung inatawag ang title natin sa Bible study sa gamito ay Thy will be done, Lord. Ang kalooban mo ang masunod. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Manal, makinig kayo para maunawaan niyo ang bawat sistema ng buhay natin. Amen? Sa paglingkod sa ating Panginoon. Hindi naman ligit yung kalaman, talagang ang ating dearly beloved Lord Pastor ay nasa piling na, umuwi na sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya lang kamatayan ng Kristiyano ay hindi po ito masabi nating always late, kundi always ito fresh. Kaya pagpikit mo sa lupa, ang siyang pagising mo sa piling ng Panginoon. Is and homecoming, ang pag-uwi natin sa ating tunay na tahanan sa langit. So after the beloved pastor, talagang pinahinga na siya ng ating Panginoon. So within 89 years of his age, maminamalakita nyo naman ang struggling ng ating pastor physically from Talipaulo. Pero mga minamahal, out there is pastor, naging model perfectly. Modelo siya nga himpit, perfecto. Amen? And his legacy, ang iniwan. Iniwan niya ang legacy pinamana sa atin. His legacy has had impact. The word than individual. Ibasa sa ibang tao, individual in history. Alam na alam ng buong daigdig. Amen? He didn't leave a legacy. Well, hindi siya nag-iwan ng legasiya niya nga pera. He didn't leave a legacy of money or property or influence of power. Instead, he left a legacy of loving God completely. And sacrificially, minahal yung mga pastor completely ang kanyang pagmamahal. Ang iniwan sa ating na legacy. Pastor, he lived the legacy of loving God. Binatasin natin, pastor, kung paano niya gimahal ang Diyos kung itong mamahal. Sakripisyo ilan dahil sa pag-ibig niya sa atin sa mga kaluluwa. Inspired of millions of people through our word. Aming naligtas. That
That's why our pastor model, naging modelo siya. Perfectly, perfectong modelo. Yang iniwan legacy, ini individual siya sa ibang pastor in history. Amen? He didn't leave a legacy of man. Hindi niya tayo iniwanan ng legasiyang manahin natin puro pira. Tinuruan tayo paano magbigay sa Diyos upang tayo pagpapalain ng Panginoon. Either property, walang binundar na property ang ating malapastor. Kaya puro abang upa, lahat. Amen. Amen. Ang power niya buso pangyari. Aligas loving completely. Ang iniwan niya sa ating mana, itong pamahal sa Diyos, kumplito, sacrificially loving us, pagmamahal sa mga luluwa. Kung nakita natin, di ba? Then, dula na dapat tayo maglingkod Diyos. Ano nang pisa ng malapasan sa atin, pagmamahal sa Diyos, sakripisyo, mahal sa luwa, ipagpatuloy natin. Go and press the God, ang gawain is patuloy natin. Mga minamahal, hindi tayo mabayaran ng pinamahal ng Panginoon. Amen? Nothing to be dismayed and fear. Hindi dapat tayo malungkot, hindi tayo pwede masubo, hindi tayo pwede manghina o manglulupay-pay, hindi magpatuloy tayo. Dahil sabi ng Panginoon, do not fear and be dismayed. Huwag kang matakot, huwag kang manglulupay-pay. Sabi ng Panginoon, I will help thee. Tulungan ta kayo. I will uphold thee. Pangawakan ta kayo with my right arm of righteousness. Yeah, I will strengthen thee. Palakasin ta kayo. Patatagin ta kayo. Amen? And I will never leave thee nor forsake thee. Hindi ta kayo pabayaan, talikuran, at you never fail. Hindi tayo pabayaan, bibiguin ang ating malapay. Totoo ang kanyang pangako sa ating malapay noon. Pag sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, hindi tayo pabayaan ng ating malapay noon. Ang malapastor natin, tao rin katulad natin. Amen? So pag tao, talagang hindi siya maging bato rito sa lupa, talagang may kamatayon. Ang ating buhay, hiram ng natin sa Diyos. Kaya paghiram sa Diyos sa ating buhay, may tendency pag matapos ng ating role or mission sa lupa, task na iniwan sa atin, kukunin, pabalikin na tayo ng Diyos sa ating totoong tahanan. Amen ba? Kaya maunawaan natin, kaya hindi pakipasa, 2 Timothy chapter 4 verse 7 up to 8, kaya hindi pakipasa. Praise the Lord. Sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kabanata 4, ang talata ay 7. Praise the Lord. Nakipagbaka ako ng mabuting pagkikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Sa 8, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Amen. Palakpakan po natin Diyos. Mismo sabi ni Apostol Pablo, I fought a good fight. Ipugno ako, pipaglaban ako sa mabuting paglaban. I have finished my course. Natapos ko na ang aking takbuhin, race or course the same, and I have kept the faith. Pinangawakan ko ang aking panampalataya. Amen ba? Pinangawakan ang aking panampalataya, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. Tapos ko ng takbuhin ko sa Panginoon, and the mission the Lord to your life, sabi ng Biblia, pabalik na sa sakit, sabi ibigay sa akin ang puna ng pagwiran sa ating mahal na Panginoon. Righteous judge. Meron tayong righteous judge. Siya lang ang matuwid na maghusga sa ating buhay. Kaya wala tayong i-question
Bakit? Anong nangyari? Bakit kinuha ng malapastor ng Panginoon? He is the righteous judge. Siyang nakaalam ng ating buhay sa lupa. Just shall give me at that day. Siya the righteous judge that shall give me at that day. Ang siya nagbigay sa akin sa araw na yon, and not for me only, but unto all, to will them also that love His appearing. Para yon sa lahat na nagmamahal sa kanyang pag-appear sa alapaa pagdating ng ating mahal na Panginoon. Nauna lang ang ating dearly beloved pastors and pastor. Magwi-welcome sa atin sa langit pagdating ng mga anak. We welcome ta kayo, supasok sa iyong mga mansion sa langit. Kung natapos kurso ng mga pastor, is to fight a good fight. I have finished my course. Meaning it signifies the completion of the task or mission that God had entrusted to beloved pastor. Sabi, I have finished my course. Natapos ko na ang aking takbuhin. Natapos ko na ang aking kurso. Nagpapatunay lamang yan ang completion. Makomplito na ang task, yung authority, mission na binigay ng Diyos sa ating beloved pastor. Kaya sabi niya, I have finished my course. Natapos na. I have a good fight of faith. It means to reach a goal or an end purpose. Yun ito, fight a good fight of faith. Ibig sabihin, naabot na ng ating malapas kanyang goal, yung kanyang desire to go and preach the gospel. People, inspiring people by means of preaching the word of God and prayer. Millions of people throughout the world, nakinabang sila. Yes, a good fight of faith. Pagkat sa Paulo, hinarap ang kamatayan, pinaglaban niya ang totoong ipaglaban ng panampalataya. Pinaliwala niya ang kamatayan. Imagine, supposed to be between years of some power, tremendous skills, the mission of Pastor sa Paulo. Pero dito, nagtas yung puso niya 20 years. Imagine, nakita niyo sa GMA, yung ating mga pastor, yan nila. Sa GMA, Philippine Star, lahat, sa Senate, in-announce nila. I-recognize nila ang ating mga pastor ng ibang klaseng spiritual na tao. Kinilala sa buong daigdig. His mission and task from the Paulo. In-announce doon sa Senado. Sa Philippine Star, sa GMA, nakita nyo. Imagine, nung ang mga pastor umuwi na sa langit, 24 years, ang kaso ng Abu Sayyaf. Nang mga pastor, kinuha na ng Panginoon, saka palang hinusgahan ng korte ang Abu Sayyaf sa ilang kaso. Ang ibig sabihin, dahil ng buhay pang malapastor, covered ng prayer ng propeta ng Diyos ang mga Abu Sayyaf na tumulong sa mga pastor na kinig ng Ebanghelyo. Imagine 24 years ang kaso ng Abu Sayyaf. Nang ang malapastor kinuha na ng Panginoon, bumalik na sa kalangitan, saka pa lang nadesisyonan yung kaso ng mga Abu Sayyaf. It means the power of God, anointing of the prophet, because the Abu Sayyaf believed our beloved pastor, he is the prophet, he is the man of God. Kaya cover sila ng prayer ng propeta ng Diyos. Nung nawala ng propeta ng Diyos, saka pa lang hinusgahan. Kaya hindi natin pwede walain dito sa pulpito. Huwag natin sabihin muna na labing mumuri malapastor bago pa lang yan pang malapastor. Kahit ang malapastor kinuha na ng Diyos, huwag niyo kalimutan. The anointing power of the prophet, kahit wala na siya sa lupa, hindi po mawala yun. Diba si Prophet Eliseo, namatay na. Linibing. Yung kanyang libingan,
Lilibing din yung tao doon. Eh paglapat ng tao sa libingan ng propeta, mga buto na lang doon, skeleton, pero nabuhay yung tao. Nabuhay yung tao. Imagine, buto na lang ng propeta, nung dinibing yung patay na tao, nabuhay. Sabihin yung power, anointing, power, authority from the Lord to His prophet, hindi mawala. Pinahinga lang ng Diyos physically ang ating delivery pastor, pero espiritu niya buhay, mga presko pa rin sa isipan natin. Hindi natin makalimutan, we never forget that. You will put it in your mind, mga beloved brethren. Kaya hindi dahil sakripisyo ng propeta ng Diyos, saan tayo? We are the lost sheep of Israel. Mga ligaw tayong tupa. Just because of the prophet, the prayer, sakripisyo ng propeta, na ibalik tayo sa kamay ng Diyos. Ngayon, sino nagtatamasa ng sakripisyo ng tao ng Diyos? Walang iba. Di ba tayo? Kaya, magpatuloy tayo, mga minamahal. We are the fruits and the labor of a beloved pastor. Tayo mga bunga na ng pagsakripisyo, ng iyang pagtitiis, pag-aal, paghirap, panalangin. Tinuruan tayo, binigyan tayo ng legacy. Manahin natin, ipagpatuloy natin, yakapin natin, ipagpatuloy. Someday, magsama-sama pa rin tayo sa langit. Palagpagan natin ang Diyos. Fight a good fight of faith. Ang ibig sabihin, it was to reach the goal or an end purpose. Ipaglaban ka sa buting paglaban, sabi para, it was to reach a goal. Umamot mo yung goal mo, ambition mo, your desire, ginagos mo, or end purpose. Sa kausan, may purpose. The end purpose. The whole point of this course is that it has a finishing. Kumbaga, naabot na ng pastor ang finishing line. The end purpose, his goal. He reached a goal, an end purpose. The whole point of this course is that it has a finishing line. Siyempre, the course is designed to be complete. Kaabot ka na sa finishing line, ang sabi dito, ang takbuhin nga gidesign para makomplito. Naabot mo ng finishing line. You are called a champion. Amen? Champion ka na. Matatanggapin mo ng mga reward, iba-ibang reward. Corona, the crown of life, the crown of righteousness. Lahat, maraming crown yun. Tatanggapin mo. You reach the finishing line. You finish the course. It's designed to be completed. Nakumplito na. Nakumplito na ng mga pastor. Sabi ng Panginoon, di ba ang Panginoon? Sinabi niya rin, it is finished. That is right redemption. Ang it signify the completion of the task mission of the Lord sa lupa, upang malinas ang buong daigdig. Ganon din po ang mission ng tinawag ng Diyos na maging pastor, maging propeta sa lupa, sa iglesia niya. Ganon din, to reach His goal, the end purpose of His life. Kaya lahat ng tao, dadaan din sa kamatayan. Dalawa lang punta ng tao, kamatayan sa lupa, ang kamatayan ay victory. Sabi ni Pablo, to live is Christ, and to die is gain. Alang sa akin, naglingkod kay Kristo, ang kamatayan ay pakinabang. Ginansya, hindi kalugian. Hindi problema, kundi ginansya. Hindi ka dapat matakot mamatay. Kasi mamatay mo talagang tao. Lalo medyo maedad-edad ka na. The purpose, reach the purpose and end. An end purpose, the goal and the end purpose. Naabot mo na yung goal mo, ay salamat. Binuhay po ng Diyos, inabot pa po ng ganitong edad. So ginawa ka ng Panginoon, that is the end purpose of your life.
na nakilala mo ang Diyos, nakapaglingkod ka, pinagpala ka, pamilya mo pinagpala, may testimony ka, nagpatuloy ka, ngayon abot ka ng edad. Si Malapastor sapat na, 89 years old ng Malapastor, may edad na, mga medical. So tama lang, kung kinuwan siya ng Panginoon, pinauwi sa tahanan, ngayon, relax na relax ang Malapastor sa langit. Amen? Amen? Yung Panginoon nga nang nagbubuhat ng cross Hirap na hirap siya, sinusundan ng mga taga-babaeng Israel, iyak na iyak sila. Naawa sa Panginoon dahil grabe, pawis na pawis, dugo, grabe hirap ng Panginoon, bigat ng cross. Umiiyak sila, bit-bit ng Panginoon ng cross. Ngunit magawa pa ng Panginoon huminto at lingunin sila. Mga babaeng taga-Israel, huwag niyo akong iyakan. Iyakan niyo ang iyong sarili. Kaya kayo mga patuloy maglingkod, magawang kalooban ko nga pagdating ng araw, langit ang pupuntahan niyo. Kaya aking sakripisyo, tinapos ko lang yung mission ko sa lupa. Upang bitbitin, pasanin ang cross, the symbol of the sin of this world of the people. Dalhin ko doon sa bundok ng Golgotha to be crucified. Kaya kung hindi ako makrucified, hindi matapos ang mission sa lupa na maligtas ang mga tao. He died for the ransom of many. Namatay ang Diyos para sa katubusan ng maraming tao upang tayo maligtas in the cross of Calvary. Kaya kung walang dugo na umagas sa krus sa Kalbaryo, wala tayong kapatawaran sa kasalanan. Without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Kaya salamat sa paghirap ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Napatawad tayo, hindi na tayo itapon sa impyerno, kundi lahat tayo magmamahay. I have a good was to reach a goal of an end purpose. The whole point of a race course is that it has a finishing line. The course is designed to be completed. Kaya pinagpala tayo ng Diyos. Amen. Sabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 7, kaya hindi pakibasa. Nakikinig ba kayo? Praise the Lord. Sa aklat na ikalawang Timoteo, Kabanata 4, ang talata ay 7. Nagibagbaga ako ng mabuting pag-ibagbaka. Natapos ko ng aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Amen. Palakpakan natin Diyos. Diba? I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. So ang panampalataya, itago pa rin natin. Keep, pangawakan, gunitan, itago, isagawa, itrabaho, ipurso ang ating panampalataya. Nothing to be dismayed and fear. Manghina tayo. But I have kept the faith. At tatapos ni Pablo kanyang takin. Pinangawakan ko ang aking palataya. This faith is only Jesus. Ikipagbaka ko ng mabuti, ikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang aking panampalataya. Palagpakan natin Diyos. Itong versikulo na to, this verse teaches us the importance or perseverance of faith. Itong parang versikulo na to, nagtuturo sa atin the importance, gaano ka-importante, the important or perseverance, ang pagpatuloy. Amen? Pagpatuloy. The endurance of faith, panampalataya. Binigyan tayo ng Diyos. God bless, help us to finish the race today. Parang prayer mo ba? Lord, please help me to finish the race today. Matapos ko ang takbuhin ko sa araw na to. Just today. Hindi natin alam yung tomorrow. Who holds our tomorrow?
But today, you just to finish your course today upang kayo maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Even to lay down our head in a pillow. Kahit mahiga na tang ulo natin sa unan, tonight, having finished the rest today, faith for the spread of the gospel in the world through our life. Kaya magpagamit tayo sa Panginoon. Pag matapos mo na yung kurso, takbuhin sa lupa. At matulog ka na daw sa unan ngayong gabi. Matapos na yung buhay mo, basta importante, yung panampalataya mo na spread out sa buong daigdig, des magitan ng kayong patotoo sa buhay mo. Ganon nangyari sa mga pastor. At pinahinga na sa ng Diyos. He laid down himself to the pillow. Pinahinga na sa ng Diyos. Ngunit, ang kanyang panataya, spreading the gospel throughout the world. Through his life, endurance of faith, sacrifices, inspired the people throughout the world by means of salvation. Tapos na ang kanyang kurso. Natapos na ang takbuhin. Iniwanan tayo ng malaking mana, the legacy of faith. Bilang pastor is even a model, perfectly, modelo siyang example, perfecto. Iniwan sa atin. Amin ba? The legacy has had more impact on the world than any individual. Ayan, yung pastor sa Davao, ano bang legacy iniwan niya? Siyang membro. Mala pastor, iba. His legacy has had more impact. Grabe impact. Throughout the world than any individual. Walang kapares ang ating dearly beloved pastor. Sa Diyos lang ang himayat. In the history sa buong daigdig. Ay hindi makalimutan ng mga newscaster. Sa kapalang nila ngayon, pinalabas. Sa kapalang nag-recognize sa Senado. Kay malaking pakinabang na sa atin. Amen? Amen? He didn't leave a legacy of money. Hindi tayo pinamana ng Panginoon dahil para umibig sa pira. Tinuruan tayo paano magbigay sa ating Panginoon. Not mga property or power. Instead, He left. Niwanan tayo a legacy of loving God completely. Ang pagmamahal sa Diyos na kumplito, walang halong kaplastikan. Walang halong biro. He lived a legacy of loving God completely and sacrificially loving us. Sakripisyo siya. Nagmahal sa iglesia. Nagmahal sa atin. Grabing sakripisyo ng mga pastor. You must put it in your mind, my beloved brethren. Ang legacy na ininyo sa atin through our pastor. Kaya in times of needs, in times of trials, lungkot, alalahanin nyo. Ginamit ng Panginoon at mga pastor. Kaya naging ganito tayo lahat. Dumami ating tahanan, dumami ating sasakyan, naging profesional tayo, pinagpala tayo, just because for one man, completely sacrifice, offers life to the Lord by prayer and fasting. Kaya sapat na sa atin, mga minamahal, magpakainit. Magpakainit. Tinawag ka maging manggagawa, tinawag ka maging preacher, tinawag ka maging musician, tinawag ka maging choir members, ipagpatuloy.
continue completely your course to the Lord. Hanggang matapos yan. Upang mayroon naman tayo pagmamalaki sa Panginoon. At mayroon tayong iiwan sa ating mga anak at pamilya. Si mama ganito, si papa ganito. Sundin ko sila. Din sila sincere. Mainit na nilid ko. Ganon din ating beloved bala pastor. Bala mamadir. Support the church. We have to pray our the beloved children. Pangako naman ng Diyos, I will never leave you comfortless. Hindi tayo pabayaan nga comfortless, kundi i-comfort ta kayo palagi. Ipayon ta kayo palagi. Agaanta ko alinaw kalipay palagi. Upang tayo makatayo. Ay napaiyak ako minsan, nung doon kami sa Tandag, Saturday yun, hapon. At wala yung mga minamahal, Saturday 8 in the morning pa lang, struggle ng mga pastor. Lahat na beloved children napuntahan sa bahay, nanawagan sa lahat ng mga olive preachers nationwide na tuloy-tuloy ang prayer pagpupuri. Na-receive ko yung message mga 11 o'clock sa Tandag. May binili kami sa Gisano, bumalik ko sa kanan. Sabi ko, Nel, magpuri tayo. Tutugtog ko yung cellphone na pupuri kami. Hanggang dumating sa tinini mo, dating sa bahay, 2 o'clock in the morning, 2 o'clock sa afternoon, nagpuri na kami hanggang 6 o'clock. Inawagan ko si Brother Dinoy, yung nalan mga beloved workers, puri na kayo, mga 2:30 hanggang 6, patuloy. Mga beloved children, puri. Ayan, worldwide yun, babing prayer. Eh, wala may imposible sa pupurit prayer. Tapos ng 6 o'clock, medyo nag-stop na ng puri. Kami tanan, parang pare-parehas. 6 o'clock din kami lahat. Parang gabi yung Panginoon. Parang nagpare-espirito. Si Zabin Barnuel, parang napagod ng beloved children. Gutom na sila. So nakita ang mga pastor, nakahiga na. Talagang hinahinga na siya ng Panginoon. Nag-uusap na sila mga beloved children. Sabi po, tanggapin natin si Papa. Hinahinga na ng Diyos. So, na-comfort sila. Ganon. Maraming mga nag-message. Sabi ko, continue lang tayo. Continue praising, continue prayer. We have to wait for the further instructions of beloved children. Patuloy lang tayo. Maraming nag-message sa akin. Sabi ko, sige lang. Ako nagbubulay-bulay ako sa labas. Comforted ang puso ko kasi wala naman tayong magawa. Kaya sabi ng Biblia, nung ang Panginoon nanalangin sa Garden of Gethsemane. Last verse na lang ito, Barntone. Hindi natin pwede makalimutan ito. Matthew chapter 26, verse 39. In Luke 22, verse 44. Matthew chapter 26, verse 39. Praise the Lord. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 26, ang talata ay 39. At lumakad siya sa dako paroon, at siya'y nagpatirapa, at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Palakpakan mo natin. Lucas 22:44. Mismo ang Panginoon ng langit. Diba? Alam niya, alam ng Panginoon huhulihin na siya ng sundalo. Husgahan na siya hanggang kamatayan. Pero ang Panginoon bilang tao na nalangin, nagtirapa. And he went a little farther and fell on his face. Nagtirapa sa ground and prayed, saying, Oh my Father, be it be possible. Kung pwede lang, Lord, let this cup pass from me. Alisin mong saro maabot sa aking buhay. But nevertheless, not as I will. Sabi na Panginoon, hindi pa rin ang sarili kong kalooban ang masunod. Kung buhayin mo ako, hindi. Alisin mong saro sa akin, but as thy will. Kundi ang kalooban mo ang basunod. Mahal na Panginoon.
Grabe yung prayer ng Panginoon. Luke 22:44, bilang tao, ang grabe yung prayer ng Panginoon. Sundan natin ang Biblia. Praise the Lord. Sa aklat ng Lucas, Kabanata 22, ang talata ay 44. At nang siya'y naglulumo, ay nanalangin siya ng lalong maningas. At ang kanyang pawis ay naging gaya ng malaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. Palakpakan natin. He is troubled, being in an agony. He prayed more earnestly. Grabing panalangin ng Panginoon. And his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. Sa grabing prayer ng Panginoon. Dahil alam niya darating kamatayon sa kanya bilang tao. Imagine, yung pawis lumalabas sa kanyang mukha, ulo, sa ulo, grabing prayer, earnestly nga pangamuyo. Hindi basta-basta na panalangin. Malaking tulog ng pawis. Dugo lumalabas sa kanyang pisngi at mukha sa tulo. Ang prayer lang. Father, kung pwede lang, alisin mong sarong at darating sa buhay ko. Ngunit, hindi pa rin ang kalooban kong masunod, kundi ang kalooban mo. Ilan ng bagay dumating sa buhay natin, lahat kalooban ng Diyos. Walang i-question. Mismo ang Panginoon bilang tao, nangyari sa Kanya. Ganun tinatin ba ng pastor? Siyempre nalalangin niyo mga pastor. Mga beloved children, gabing puri pa lang buong kongregasyon. Pero wala tayong gawa. Loob yung matulog. Thy will be done, Lord, in our life. Wala tayong magawa. Dahil yung buhay natin hininga, hiram lang natin sa ating mahal na Panginoon. Awitan natin, Diyos. Let us continue the legacy of faith of the pastor. Live to us. Magpakatao. Fight a good fight of faith. A good part of faith. Don't be afraid. Jesus
tayo pabayaan ng Diyos na hindi sana. He never leave you alone. Hallelujah! Oh, the Holy Spirit, oh, touching our heart. You never love, never leave comfortless, Lord. Thank you so much that you revive us, Lord. You comfort our heart, Lord. Thank you so much for the sweet holy presence. Thank you, Lord, for the beloved pastor, Lord. You bless us tonight. You comfort us, Lord. You know, give us spiritual understanding, Lord. Thank you so much. Mga minamahal, manalangin tayo. Pray earnestly. Panghawakan tayo ng Diyos. Maging matapat tayo, matatag tayo. Laban sa muting ipaglaban. Tapusin natin ang ating takbuhin ng basahan sa Diyos. Upang pagbalik ng Panginoon, tayo sama-sama magmana ng langit buhay na walang gahan. Hallelujah. Taas yung kamay niyo pa ng langit. Kausapin niyo ang Panginoon. Opo, dakilang Diyos, sa mga banal, maraming salamat sa dakilang pag-ibig, kahabagan mo sa aming buhay. Thank you, Lord, sa mga pangako mo that you never leave us nor forsake us. You never leave us comfortless, Lord. You're always there. Never fail us, Lord. Go before us. You're always there. Thank you so much for the legacy of my beloved pastor leave to us, Lord. And he wants to be fight a good fight of it, continue and serve you, Lord, by the great power and anointing given to us, Father, Lord. Tonight, pangawakan mo kami, papalain mo kami lahat sa gabi ito. So dalangin mo lang, Pastor, sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Hallelujah! Jesus. Habang nagatasis ng kamay, ang isa ipatong sing ulo, talat tayo mag-review with all power authority. Yes, opo, Panginoon, babang kapangyarihan mo sa aming kalagitnaan. Talay mga pastor and the prophet to bless us tonight. Hallelujah. Remove the hindrance problem. Sickness in the right body, right time, and God. In Jesus' name. And by the prophet, as demons, infirmity, sickness, and diseases, kasal, from them. By the chief Lord, remove the belief and doubts, poverty, from them, Lord, bless them so much by the restored to the power by might, my God. In Jesus' name. Jesus' name. Hallelujah. Palakpakan natin, Diyos. Tayo'y tumayo. Taas yung kamay. Tayo'y suminggit ng tulo kabisis. Sumasinggit. Help us, Lord! Help us, Lord! Help us. Amen. Praise the Lord. So nakasulat po sa ating